quiet. How wonderful. Alright, so salamat sa kanila. Ngayon po meron po tayong special number. Ano ito? Trio. Trio yata ito eh. Tignan natin yung ating quiet. Ay! Ano ba yan? Wala nga ako sa sarili. Yung ating special number. Nakatulog. Awit ko yung pasok pa ito. The great I am.
Ano ba yung title? Iron of the Storm? The Eye of the Storm. Ayan. Oh, sige, sige. Meron bang ano? Meron bang wala nang aawit pa? Ay, sige, sige. Mahal na mahal kita Panginoon. Ah. Ano na? Sige, sige, sige. Okay, sige. Pakinggan natin. Alright, yung mga bata. Awit po sila. Paano ba ito? Dito na lang? Dito na yung mga bata. Sige, sige, sige. Ako magkakontak sa kanila. O, mga malaglag yung talis tayo puso. Ready? Ready kayo? Ready? Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita'y magpapalit, hanggang sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon.
Galing! Galing! Oh, galing, galing, galing. Wow, galing! Kaya salamat po sa ating tinuturuan, mga bata. No? Kaya salamat sa Diyos dahil sila ay natuturuan ng salita ng Panginoon. Ngayong umaga ay kailangan natin na maging matahimik dahil tayo ay makikinig ng salita ng Diyos. Pero bago yan ay napurihin natin ang Panginoon dahil ito ay last Sunday. Nakakatuwa dahil salamat sa mga young people. Salamat sa inyong pagkatyaga. Ano? Ay pagpulit sila. Pero nandiyan kayo para maging mapagmahal sa kanila. Okay? So, puri ng Diyos ay ang Panginoon naman ang mag-reward sa inyo sa mga ginagawa niyo. Right? So, pag-pwede niyo yung pastor nyo kasi ngayon ay hindi pa ako nakakatulog. Kanina nakatulog ako doon. Last verse na noon. Basa na responsive reading. Kaya ako ngayon ay high na high dahil mayroon ako ng papatulog pero hindi ako makatulog. Bago ako bahagi ng salita ng Diyos ay itry ko na awitin ito. Pero mataas ito dahil hindi ko masyadong makaya. Pero try natin.
quartet ah. O quartet mag-isa. Wow. Alright, so kanina nabasa natin yung Psalm 23. So ngayon naman ay babasahin natin naman yung Psalm 22. Ito yung ating pag-aaralan mga kapatid. Okay, Psalm 22. Ito yung ating paksa ngayong umaga. Okay. Babasahin ko dito sa wikang Tagalog. O sa English, sabi niya dito, yung English muna, no, guys? Right? Sabi niya po dito, my God, why hast thou forsaken me? Why art thou so far from helping me and from the words of my roaring? O my God, I cry in the daytime, and hearest not the night season, and I am not silent. Verse number 3, but thou art holy, O thou inhabitest thy praises in Israel. Our father trusted in thee, that they trusted in thee, delivered them. And they cried unto thee, and delivered they trusted in thee, and were not confounded. Number 6, but I am mourned, and no man in the reproach of men, and despised of the people. In all they see and love me to scorn, and shoot out the lip, and shake the head, saying, he trusted in the Lord, and would deliver him, and seeing him delighted in him. Langin tayo, Panginoon, muli po salamat po sa iyo po presensya. Ngayong umaga po ito, Panginoon Diyos, salamat po sa natapatan po ninyo sa amin, at tunay ka, Panginoon, na sinisigap din naman namin na maging matapat po, Panginoon, sa inyo. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat sa mga nakalipas na araw, na panahon, na oras, at taon, Panginoon Diyos. Samahan mong muli kami, Panginoon, sa aming pag-aaral sa pag-aaral. Pangidalangin, Panginoon na Jesus, siya naman. Alright, so the forsaken one, yan po yung title ng ating pong pag-aaral. At sabi po ni Charles Spurgeon, si Charles Spurgeon po ay isang Baptist preacher na ginamit ng Panginoon sa napakalaking congregation. Sabi niya, committed the opening of the psalm. This is most clearly the psalm of the cross. So wala pa man, hindi pa man ang Panginoong Diyos ay naparusahan, pero dito na po sa psalm na ito ay napaihayag na po. Na-prophesy na po yan. Dahil ito po yung panahon ng Panginoong Yesus ay naghihirap, nagdurusa doon po sa krus ng Kalbaryo. Sabi po dito, it is a photograph of our Lord darkest hours. So mga panahon na madidilim sa buhay ng Panginoong Yesu Kristo. Yan dito ba? Ito ka. Yan. Ito ka sa ikaw pa naman yung mais ka. Na sabi ito, over creation, draw near and see the great sight. Napakahirap po na mararanasan ng Panginoong Yesu Kristo. Hindi pa siya nagkakatawang tao, pero ito na yung nakita na mangyayari sa kanya. Pwede siyang umayaw, pwede siyang hindi na pumunta. Pagkat nakikita niya na darating yung time na yung agony, mararanasan niya yung hirap ng kanyang pasakit, na kung saan ay ito yung nadinig ni David. David hears the fourth word from the cross. My God, why hast thou forsaken me? Na nasusulat po yan sa Matthew 27 verse 36. And sitting down and was in him, sabi niya yan, and there, in the fourth word of the cross, prophesied before it was spoken by Jesus. In the extreme grief of the master's driven, sabi ni Charles Spurgeon,
God forsaken of God who is understander. Sabi ni Martin Luther. Sino nakakaunawa na yung Diyos ay pinabayaan? Sabi ng Panginoon, Ama, bakit mo akong pinabayaan? Bakit? Sinabi ng Panginoon sa Kristo yan. Hindi nakakahulugan na ang Diyos ay parang pinabayaan niya. Hindi. Ganito yan. Ang Panginoon sa Kristo that time, pasan-pasan yung ating mga kasalanan. Tumalikod ang Panginoon sa Kanya sapagkat hindi niya kayang tingnan ang Kanyang anak na nagdurusa because of our sins doon sa krus ng Kalbaryo. My God, why hast thou forsaken me? Tawag dito yung tatamaan ka talaga sa puso. Kasi alalahanin natin ito darating na buwan. Yung 7 sayings ng Panginoon. Pang-apat na salita ito ng Panginoon Diyos. So ngayon, pag-usapan natin kung paano ba, bakit ba pinabayaan ng Panginoon Jesus. Why? Because Christ was forsaken that we might never be forsaken. Ang Panginoon po, Jesucristo, ang siya na lamang napabayaan para hindi tayo mapabayaan, mga kapatid. Tayong mga mananampalataya, kung tayo magtitiwala sa ating Panginoong Jesus, ay hindi po tayo pababayaan ng Diyos. This is a cry of a faithful Father. My God, our Father longs hear the cries during dark days. Talagang yun po ang pinakamahirap na buhay. Nakasta nyo na ba yung buhay na mahirap sa buhay natin? Yung tila baga ang Diyos ay hindi dumidinig sa ating panalangin. Yung tila baga ang Diyos ay talagang hindi niya nakikita yung ating mga sitwasyon. Napakahirap ng buhay na gano'n. Pero mga kapatid, tandaan natin na ang Panginoon na lamang ang nagsakripisyo para sa bawat isa sa atin upang hindi tayo pagdating ng araw mapabayaan. Sabi nga ng Panginoon, I will never leave thee nor forsake thee. Napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Sabi dito, this is the question why we all through time questioning. Jesus understand our questioning times. There are times when God really cares. Do you wonder if God cares about you? Our Lord knows how you feel. Yung mga nararamdaman natin, alam ng Panginoon. Kung iniwan ka man ng boyfriend mo, na nakikita ng Diyos siya, boyfriend lang niya. Kung iniwan ka ng, alam mo na, ng iyong minamahal, may nagmamahal pa rin sa'yo ang Panginoon. Yun ang dapat nating tatandaan. And we can be sure He will never forsake us. Sabi ng Biblia. Let us your conversation without covetousness and be content such things as He has. And He said, I will never leave thee nor forsake thee. Mag-ilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Yan nga ngayon ang nangyayari. Mga saking, mga kahaman ng mga tao. Magkasya kayo kung anong tinatangkilik. Naintindihan nyo? Kung anong meron dyan, okay lang yan. Mga bata, huwag kayo nagpo-complain. Ito na lang ulam. Diba? Kung ano na dyan, pagtsagaan nyo yan. Salbatan nyo sa Panginoon. Hindi yung puro complain kayo. Gusto ko Jollibee, gusto ko McDo, pambira kayo. Magkakasakit kayo dyan. Hindi ganun ang buhay. Kung anong meron, yan na yan. Sabi niya, Niyat said, I will, saan ba na yun? Tinatangkili sa pagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi pagkukulangin. Hindi pagkukulangin. Sa paraan ay hindi kita pababayaan. Kami hindi kami nagkulang. Yan lang yung sinasabi ni Pastor Aki. Since na ako ay nagpastor, wala akong support. Yan ang ganyan lang matinuturuan lang namin. Ayan, nasawa ko. Ayan, nasawa ko. Sabi pala yan. Ganyan lang sila kaliliit. Nung lumaki, iniwan na kami. Kaya ito, delikado itong mga ito.
Ayusin niyo ang buhay niyo sa Panginoon. Pinapagupitan ko, pinapakain ko, pupunta sa bahay, walang damit, damitan namin. Ang ganun, salamat na lang kay Brother Henry. Sa iyo. Oo. Special mention, nagpatuloy. Ayaw na ayaw yan, nagpo-computer yan mga kapatid. Magdamag na computer yan. Oo, hindi na. Si Dana naman yung kanyang ate. Ate niya si Dana. Dana, si Adrian. Gusto tulog pa. Patutulog lang, alas 4 na madaling araw. I-disciple ko yun sila na Bible study kami sa kanila. Sabi ko, sige lang. Pag-pray mo lang, pag-pray mo lang si Adrian. Kasi darating yung time, pagka naging active yan, tuloy-tuloy na yan. Kaya ito na ako. Makita sila. Wala, ayaw pa rin. Dala si Adrian, tulog pa po. Ganun lagi. Hanggang dumating yung time na nag-pandemic. Kaya yun, alala mo. Alala sila. So, pinuntahan ko ulit ko. Atin ulit siya. Hindi ka na matatapos na siya ng kanyang puso. Then, nagtuloy-tuloy na siya. Kasi nagpapaturo siya ng ginamit. Hanggang sa, yun na nga, sila Cindy, sila Ronald, sila ng bandi. Ito din si Pasurahan. Then, na natapos na. Hindi yan si atin. Pero ay nabuhay na. Paawa. Okay? Okay. Sige. Ito. Kaya ito na. Yan, si atin. Ay, pupasok ko. Okay. Sinasabi ko na naman. Nabaliktad na ang pangyayari. Siya na yung naging active, si Dana. Hindi ko lang. Kaya sabi ko sa kanya, pag-pray mo yung ate mo. Makapabaliktad ulit. Kung nagtrabaho ito, si Dana din sa taas niya naman ulit. Hindi. Paano ko ito? Okay? Sinasabi ko mga kapatid. Panginoon ay talagang totoo na hindi tayo mababayaan. Tayo ay binigyan ng Diyos ng kasiguraduhan. At yun nga, wala kaming trabaho, may sakit ako. Pero never kung naranasan na pinabayaan kami ng Panginoon. Lagi kong naamoy yung sinabi. Oo. Kasi yun na nga ang mangyayari. At, well, alam niyo na, ako pwede ako magtrabaho. Karpintero ako. 1,000 per day. Hapon. Na karpintero din. Kung magtatrabaho ko, araw-araw, hanggang sa Saturday, meron akong magkano. 6,000, diba? Times 4. So, magkano yan? 6 times 2, 12. Magkano? 24. 2,400. 2,400 ba? Tama. Tama. 24,000. Pero yun. Kasi buwan, pabira yan. Baby. Surati. 24,000. Limpak ang sulabi. Pero never kong ginawa. Dahil mahal ko ang Panginoon. Mahal ko ang Diyos. Ano naway, hindi naman ako kung gusto nyo tularan, okay lang. Pero hindi naman, yung mga nagtatrabaho, hindi ko talaga dinais na pagdating ng Sunday, wala akong sentence. Sabi ko sa trabaho ko, brother Michael, sa amo ko, pagtrabahoin mo na ako ng Lunes hanggang Sabado, kahit alas 12, pag-overtime, maglagay. Sa Panginoon ko yan ibinigay. Kaya ang light verse ko, Matthew 6:33. Sabi ko, ang trabaho hindi magbibigay ng Panginoon. Pero ang Panginoon magbibigay ng trabaho sa akin. Nagtrabaho ako sa airport. Ang sahod doon ay, ang matindi doon yung team. Doon sa cargo,
merong supervisor ay pinasok ako doon. Tapos, ang sweldo ko, maganda sweldo. Ang gagawin mo, magkano ka lang na mga quarterly, paano yan, kung ganyan. Tapos tulog ka na ulit. Pwede ka matulog. Kahit na dyan yung supervisor. Maganda. Oo. Tapos sabi ko lang linggo trabaho. Walang linggo day off. Alis ako. Hindi ko pwede. Construction. Labor construction. So meaning, ang Panginoon ay talagang totoo yung kanyang pangako sa atin. Ito yung mga bagay na dapat natin tatandaan, mga kapatid. No? Ang Diyos, kailanman, ay totoo na siya po ay nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan na tayo ay hindi iiwanan ng ating Panginoong Diyos. Okay? Isa na ba yung aking asa na tayo dyan? Asa na? Ayan. Ayaw das forsaken ko. Wala na yung nakalagay. Kasi ako sanay sa pinito. Ewan ko ba? Hindi ako sanay sa mga ano yan? Tawag yan? Okay. Yan nga. Ano? So Christ suffered alone that we might be never be alone. Siya na lang po, mga kapatid, ang kumbaga parang nag-suffer. Parang tayo ay hindi po maiwanan. Sabi yan, why hast thou forsaken me? Christ took the place of sinners separated from God. So tayo po ang, kumbaga sila ang substitute. Sa halip na tayo, dapat ay siya na lang. He bore every punishment due to sinners, even abandonment. Ang Panginoong Jesucristo po, ang siyang naparusahan sa halip na tayo. This prophesied was Christ made from the darkness of Calvary. Sabi niyo po dyan sa Matthew 27 verse 12:45, now from the 6th hour that a darkness over the land unto in the night hour. Mula nga ng ka-anim nagdilim sa ibabaw ng buong sangkat kalupaan hanggang sa oras na ikasyam. How frightening to be alone in the dark. Our solitary suffering Savior endured the darkness deserved. Yung panahon ng kadiliman sa buhay ng isang tao ay napakahirap. Compared to this promise in the darkness, I will never leave you comfortless. Sabi ng Panginoon Jesucristo ay hindi pa yung iiwanan ng ano ba yung comfortless? Walang kaaliwan. Okay? I will never leave you comfortless and I will come. Hindi ko kayo iiwan ng mag-isa. Ako ipaparito sa inyo. Lo, I am with you always, sabi ng Matthew 28 verse number 20. Ganyan po ang Panginoon. Kasama natin siya even in the darkest time of our life. Di ba? Yan ang Diyos na talagang maganda at mabuting kaibigan. Alam niyo, sa totoo lang, kung kayo ay mayroong kaibigan, hindi yan habang buhay, tasamahan ka. Si Job, meron siyang 3 kaibigan. Nakirabay sa kanila, sa kanya ng pansamantala. Puro iniwanan din siya eh. Mag-isa na lang siya. Yung buko lahat, ang hirap, ng sakit, para sa Panginoong Jesucristo. Walang naiwan sa kanya kahit isang disipulo. Si Pedro ang yabang-yabang, Panginoon, kasama kita. Tinagpas nga yung tinagpas nga yung, di ba, yung tenga, ni Malchus. Parang tinagpas niya gano'n. Nung binalik, sabi ni Malchus, hindi akin yan. Bakit? Walang lapis, karpintero. Joke lang. Okay? Ay, nung ang Panginoon hinuli na nasa na siya, nagtago na siya. Parang si Duterte. Andoon siya sa Netherlands. Wala siyang, yung mga dati niyang binigyan ng mga ranggo, binahal nila. Si Tore ang yabang-yabang. Pinakulong niya yung king. Hindi niya alam may queen. Mamamati siya. Mati yan. Diba? Queen ang pinagmalakas eh.
Yung Tory, paikot-ikot lang yan dyan eh. Yung King, okay lang yan. Yung Queen ang malupit. Ganda natin. Ang ibig sabihin, ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin na kailanman ay hindi tayo pag-iiwanan ng Diyos. Sabi niya, Christ I will reproach. Yan, ba? That we might be redeemed. I am born, I am reproached, despised of the people. Alam nyo, tayo po ay nakasanla sa sanlaan ni Satanas, Satan-tao. Paano tayo ma-redeem? Paano tayo matubos? Di ba meron sa sanlaan? Anong tawag ko? Sanla? Tama ba? Tubos. Andito tayo ngayon. Lahat ng tao nandito. Sanlaan ni Satanas. Sino magtutubos? Wala. Si Kristo binigay niya yung buhay niya para sa atin. Para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga may ganda tayo ay ang redeemed, di ba? So ayan mga kapatid, mga minamahal, maunawaan natin ang mga bagay na ito. Dahil ito ang ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Calvary. The humiliation of Christ made our salvation sure. Yung kanyang humiliation, let us be mine and let also in Christ Jesus. Magkaroon kayo ng pag-iisip na kagaya ni Kristo. Ito yung mga ginawa ng Panginoon para sa atin. At maalala natin na minsan isang araw, si Jesus ay nagdusa sa krus ng Kalbaryo. Kaya walang relihiyon na pwede magligtas sa atin. Wala. Sabi ng Biblia, Acts 4:12, walang sinuman pangalan ng silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao. Ang magliligtas sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparong sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Si Kristo nang sabi. Sabi ng iba, ay pare-pareho lang namang kayo relihiyon naman. Isa lang pupunta niya. Tama. Sa impyerno. Hindi sa langit. Dahil walang relihiyon sa langit. Si Brother Melchor, may anak yan. Si Orios. Sa bahay nila, hindi niya papapasukin yung mga taong hindi niya kilala. Correct? Pero kung si Orios may kasama, papapasukin Brother Melchor, hindi. Tama. Kasi kakilala ni Orios. Sa langit, okay, ganun din. Kung hindi kilala ni Jesus ang taong ito, hindi sa papapasukin sa langit ng Panginoon. Yan kada patin. Sabi ng marami, Panginoon, Panginoon, kami naman ay nagpagaling rin ka. Kami ay sumunod sa inyong mga utos. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Kayong mga manggagawa ng katampalasan, lumayo kayo sa akin. Kaya hindi lahat na tumatawag sa Panginoon ay sa langit pupunta. Breda. Ang tumatawag lang yung gumagawa ng kalooban ng Diyos, sila lang makakapasok sa langit. Ay maraming tao relihiyoso lang. Pero hindi sila tunay naman ng palataya. Religious ang tao. Ang mga ito sa buwan ito, magpapanata sila. Yan, talagang atawin nila yung kanilang mga anikon. Hindi mo alam, nagdodroga muna yun eh. Oo, puso na sa buhay mo sa langit. Oo, iinom muna sila, lalakang muna ng tanong tao para di masaktan. Yan. Tawin niya. Yung inakapi, pinainom pa ng alak eh. Nagdala yung krus, pinainom ng alak, yung Kristo. Nakakatawa eh, maupangga. Siguro, uminom din siya. Tapos yung isang Kristo doon sa binagmuna ng kanya. Di nakakanon siya, no? Sabi ng Kristo, may sunog. Pero may sunog talaga. May sunog pala talaga doon sa kabila. Pero mga kalokohan. Oo, kita niya. May sunog po! Kita yung sunog. Mga kalokohan mga pira sa atin. Mga tao, loko-loko. Ganun naman nangyayari. So, di ba naman, dahil nga, di ba, pinaparusahan, sinipa, Kristo. Sinipa. Kawawa naman mo. Ginataw. Pero, hindi nyo alam, ganun din tayo.
Ng mga sabi ng mga... Kaya nga, meron akong nabasa sa Facebook eh. Sabi niya, meron pang gustong magkumanap ng budas. Budas doon. Big conveyor lang. Kaya nagpe-prepare na sila. Although, hindi naman sa natin sila pinagtatawanan, kundi dapat na makita natin yung kamalian. Ito pa, ito sila. Anong tawag doon, di ba, pagka pabasa, di ba? Mali eh. Hindi dapat pabasa yun. Pakanta. Di ba? Mali eh. Hanggang generasyon na rin. Yun ang kasi ang susunod din eh. Kakaroon tayo ng pabasa. Pero kinakanta. Huwag naman sila nagkakanta yung sa passion, di ba? Ay, mga nagdiriwan ng gariwin. Di ba? Ganyan yan eh. Di ba? Pabasa eh. Nang siudas na'y nadulas, nalagasan balukas. Pabasa yan. Di ba ganun yung pabasa? Mali eh. Ang tawag dyan, pakanta. Kung pabasa, magbabasa. Ang aso ay maganda. Pabasa yan. Kaya sabi ko dito sa atin, magpapabasa sila. Kasi gusto ko mag-meeting. Sabi ko, ayusin natin. Yung magpapabasa, tulungan namin kayo. Isang araw, babasahin natin yung gospel. Matthew, Mark, Luke. Kasi yun ang binabasa nila. Tutulungan namin kayo. May mga young people kami pwede magbasa. Isang chapter, dalawang chapter. Diba? Yun ang isa sa Jesus sa kanila. O ngayon, halimbawa, maghapon tayo. Tapusin natin yan. Yung 4 na book na yan. Para maintindihan nila. Tagalogin natin. Okay? So, ganun ang gagawin natin. Pag nag-meeting kami, sa Diyos ko lang. Kasi mali. Tapos gabi pa sila. Magdamag, kaka-istorbo. Ito maghapon. Hapon lang. O sige na, gawin na natin doon sa may park. Nandiyan si Mary. Sige, gawin natin. Sa magbasa lang. Nagigilos ang Panginoon sa mga tao. Napag-pray yung mga kapatid mga pinapagawa natin. Alright? So kaya, yung title natin, The Forsaken One tama. Yan ang Panginoon Jesus. Siya yan. Wala pa man, di pa man nangyayari, pero na-practice na. Okay, kaya nga yung chapter 22, yun ang mangyayari sa Panginoon. Kaya purihin ng Diyos, mga kapatid, napakabuti ng Panginoon sa atin. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Dapat lang, mahalin natin ang Diyos kasi siya ang unang nagmahal sa atin. Okay? Yung mga batang yan, gustong-gusto ng Panginoon yan. Kasi nasa kanila ang kaharian ng Diyos. Kaya nga pinapanalangin natin sila palagi, mga bata nila. Nakakatuwa. Yung mga blanco, yung mga young people dati, yan, puno na sila rin. Di ba? Lalakihan sila na yan. Dapat nasa Panginoon pa rin sila. Yung iba, nawala na sila. Ayan. So, wow. Alright, so, ngayon po tayo po ay tumayo, manalangin tayo sa Panginoon. O aming Diyos, mga pangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoong Diyos, dahil yung hirap na dinanas mo ay naging kalayaan namin, Panginoon. Na hindi mo na kami pababayaan at iiwanan. Dahil ginawa mo na, Panginoong Diyos, ang lahat ng bagay para sa amin. Na kami ay inyong pinubos, Panginoon, doon, Panginoong Diyos, sa lusak ng kasalanan. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, samahan mo po kami. Dalangin po namin ang mga batang ito, na magkat po sila na bilang Diyos sa inyong kalooban. Salamat, Panginoon, muli sa katapatan sa inyo pong patuloy na patnubay sa bawat isa. Samahan po kami, Panginoon, sa buong maghapon na ito. Pinupuri ka namin, Panginoon, at dinadakilang, itinataas, niluluwalhati, at pinapatubayan mo kami, Panginoon, palagi sa bawat araw. Kami, Panginoon, sa inyo namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito. In Christ's most precious name. Amen. Okay po, so tayo po ay umakot sa asin po pagbibigay sa Panginoon. Uwitin natin ang giving
Ready now, sing. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Thee. Amen, John. Amahan namin na nasa langit, Po, amen. salamat po sa lahat ng bagay na mabuti. Ginawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Sa buong isang linggo, Lord, salamat sa iyong katapatan, pag-iingat, Panginoon, sa mga kami gumagawa. Lord, salamat sa iyong mga salita. Salamat sa ginawa mo sa krus para sa amin. Sinacrifice mo, Lord, sa upang kami, Panginoon, ay malinis. Upang kami, Panginoon, ay magpatuloy, Lord, sa lahat ng aming ginagawa. Pagpinod sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga bibigay ng kaloob, Panginoon. Bigyan mo kami ng kasiyahan, kagalakan sa aming mga puso, Panginoon. Paunin namin ang iyong mga salita. I-apply namin ito, Panginoon, hindi lang dito, Panginoon, mag-isa pang araw-araw namin pumuhay. Salamat po muli. Salamat din sa mga pastor namin, Panginoon, nagpapatuloy, Lord, upang kami ay kayatin, Panginoon. Upang kami, Panginoon, ay magpatuloy pa rin, Panginoon. Ano man ang mangyari, Lord, kami, Panginoon, ay magpapatuloy sa inyo, Lord. Salamat sa pag-ibig mo, Lord, sa pagmamahal mo, ang pag-iingat mo, Panginoon, sa aming mga pamilya, saan man kami, Panginoon, nagtatrabaho, Lord. Salamat po muli sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alright, so sige po. Ayan po. Oh, ayan. Alright, salamat po sa mga sabi ko. So, maganda isa siguro kapag nabibigay mo yan bago mag-software, you know? So, mahalaga rin sa mga envelope. Bibigay mo yung pagkana. Okay, so, salamat sa Panginoon. Muli natin welcome yung mga batang prince. Kasi sinasabi ko sa inyo, magkakasama kayo. Pagpuntuhin mo yung mga ulo ninyo dyan. Nag-iwalay. Ito yung sampu lang ko kayo. Welcome natin si Ethan. Okay. Yan o. Alright. Okay, salamat sa Panginoon. Kirel. Okay. And wala si Mami Wilma. Ha? Ay, outing pa bihira. Kasali tayo naman doon. Oo, next times. Next times na lang. Kaya ito. Oo nga eh. Sige. Oo. And salamat Angel sa video. Oo, pag busy ka, nagagawa mo pa. Nag-isa ka na lang Angel dito. Isang Angel na wala na eh. Sa iba niya. Okay.